Eto na naman tayo dahil Bear Month na, isa sa malakas ibenta at nauuso at hindi pwedeng mawala ang rellenong bangus. So hello mga manay, welcome sa ating kusina at ngayong araw gagawa tayo ng rellenong bangus. Meron na po akong recipe nito, kaya itong nakikita ninyo is madalian talaga kasi order na po ito. Bali pinaghalo-halo po yung celery, meron din nilagay na kinchay, carrots, then sibuyas, then bell pepper. So gamit kayo ng ganito, napakagandang gamitin, madali lang. Pangalawa, talaga mapapabilis yung trabaho ninyo sa pagpino dahil kita nyo naman, giling na giling talagang malala. Next naman natin, itong ating bangus na tinimplahan ko na po ito ng pampalasa. May kalamansi para bawas lansa at mas malasa yung ating rellenong bangus. Bali dito natin mamaya ilalagay yung ating natanggalan ng tinik na laman ng bangus. Ito na. So, ito po ay purong laman ng bangus. So, wala pong halong giniling na karne kasi kadalasan sa mga customer namin, ayaw nila ng may pork dahil yung iba hindi naman po talaga kumakain ng karne. Then, sunod natin, ayan po, tayo ay magtutunaw ng butter. Mas malasa po butter yung gamitin natin. Pwede rin naman ng oil kung talagang nagtitipid. Once na mainit na, lagay na po natin yung bawang. Ginigisa ko talaga yung bawang, hindi ko siya sinasama doon. Pero nasa inyo naman, kung gusto nyong isama doon sa paggiling, go, kayo yung masusunod. Palalabasin lang natin yung aroma nito ng malala hanggang sa naamoy na natin. Then kapag naamoy na natin, saka natin pwedeng ilagay yung ating nagiling na mga gulay kanina. So ganito yung ginagawa ko, nagsasangkot siya talaga para po mas malasa. At the same time, kapit na kapit po talaga dun sa laman ng bangus natin. So ganyan yung ginagawa natin. Ayan, ilagay natin lahat. Then igigisa lang po natin to sa katamtamang init lamang po. Hindi naman to kailangan totaling patagalin ng paghahalo or pagluluto. Bali again, sa mga magtatanong ulit neto, may resi na po ako neto ng step by step. Dito kasi mabilisan lang kasi order na po sa atin to mga manay. So pwede po kayo mag-order sa amin sa halagang 350 pesos. Meron na po kayong rellenong bangus. Ipiprito nyo na lamang po. Dahil pagkatapos natin mag-isa yung mga gulay, susundan na po natin ang paglalagay nung laman ng isda. So kailangan po talagang i-make sure natin na natanggalan po talaga ng tinik dahil nga ito ay boneless. Ayan, para sa mga gusto ay diretso kain na lang, eto na yon. Yung mga hindi kumakain ng bangus dahil matinik daw, dito mapapakain ka. Ang kagandahan lang dito talaga kapag sinasangkot siya, amoy na amoy mo yung bango na mga nilagay natin na gulay. So hindi naman to kailangan sobrang daming mga kung ano-anong ilalagay. Then, pag nahalo na natin ng maigi, maglalagay din tayo dito ng pampalasa. Hindi naman totaling kailangan sobrang alat nito. Yung sakto lang, maglalagay tayo ng liquid seasoning, ganyan. Tapos, green peas. Ayan po, ito yung gamit ko. Bali, mga 3 lata yung ilalagay ko. Susundan na rin natin ng pasas. Siyempre, kailangan may pasas yan. Maglalagay din tayo ng pamintang durog, asin, pampalasa. Then, imekos-mekos na natin yan. Then, sa mga nagtatanong din kung nakaprito na, bakit daw hindi? So, sa 350 ma'am, kayo po yung magpa-fry. Kasi yung iba gusto nila mainit pa kapag kinain nila. Pwede naman po na kami yung magprito, pero 370 pesos po ang singil namin. So, ganun po. Pero mas mainam po na kayo na lang po yung magprito para talagang mainit-init kapag nakain nyo na. Then dito naglagay din po ako ng breadcrumbs binder. Kailangan po natin to para kapag nagpalaman tayo sa ating relleno, magbuo po. Pero konti lang yung ilalagay ninyo. Huwag naman sobrang dami ha. So mga 1 cup lang yung nilagay ko. Bale 9 na piraso po itong bangus. 1 cup lang ng breadcrumbs yung aking nilagay. At susundan na po natin ng 10 piraso ng itlog. Bali kapag nilagay nyo ng itlog mga manay, patayin nyo na po yung apoy. Kasi maluluto yan. Patayin na kaagad. Then i-mix na po ng maigi. Ganyan. Kailangan halong-halo para pantay po. Tapos palamigin lang natin ang bahagya yan maya-maya. Then pwede na po natin tong ibalot sa ating mga bangus. So kailangan nakapatay kasi mamaya kapag nakabukas yung apoy, maging scramble yan. Baka mamuo na. Ganyan po yung diskarte. Again, sa mga maghahanap po ng recipe nito, meron na po akong recipe sa aking channel. Pwede nyo pong i-check. Step by step po yun para po matutunan po ninyo. Tapos kayo na po yung bahala kung gusto nyo pang lagyan ng mga pampalasa na kung ano-ano. Depende na po yan sa timpla na nais ninyo. Eto na, nandito na tayo sa pagbubuo. Pagbubuo talaga. Bali, meron tayo dito. Ito yung ating bangus na nababad na natin sa pampalasa.
Tapos meron akong panuksok, nakita niyo yun kanina, ayan. Ito naman po ay optional ha, kahit wala po niyan, pwede namang mano-mano. Bali, pwedeng ganyan, dito, ayan. So nakakatulong to para mabilis ako makapaglagay sa loob, pero kahit wala naman yan ay kayang-kaya naman na kamayin talaga. Make sure lang po na gumamit tayo ng gloves para po talagang kahit na magsuksok tayo dyan, ayan, malinis po yung ating paggawa. So, ang diskarte lang po rito, dahan-dahan po yung pagtulak para po hindi mabutas yung balat. Tapos, yung sa part na ulo niya, dahan-dahan din po para hindi rin humiwalay. So, ganito lamang po, siksikin lamang po ng maigi hanggang doon sa pinakadulo sa kanyang buntot para po talagang hanggang pinakadulo niya ay may laman. Ayan po. Itutulak niyo po dahan-dahan, huwag niyo pong bibiglain para hindi mabutas yung part ng kanyang tiyan o nung balat. Mas mainam din po na maglagay tayo na malamig na po yung ating ipampapalaman kasi kapag mainit-init pa, naluluto yung balat, yun po nagiging dahilan para masira. At kapag okay na ang diskarte po, gamit kayo ng barbecue stick o kaya yung stick ng tawag dito, banana cue, mga manay, ganon. Itusok niya lamang po ng ganyan. So, nakakatulong po yun para yung ulo niya hindi humiwalay. Tapos, kapag piniprito kasi, hindi siya yung babaluktot. Tapos, ulitin lamang po yung procedure gaya ng ginawa kanina. Ganyan, dahan-dahan po yung paglalagay ng palaman sa loob. Then, itutulak natin hanggang pinakadulo sa part ng kanyang buntot at hanggang sa mabusog ang ating bangus. Mabusog talaga, ganon. So maganda po itong pangnegosyo ngayon mga manay kasi 'di ba kapag Noche Buena kailangan daw may isda sa mesa at isa to talaga sa mga gusto ng ating mga senior at kahit di naman senior kahit ako gusto ko to kasi ngangatabin mo na lang wala nang tinik on the spot lunok agad ganon. Then ulitin lang, lalagyan ulit natin ng pinaka stick para walang galawan. Pero tatanggalin nyo po yan ha, pwede nyo na pong tanggalin yan kapag na-freezer na. Or pagkatapos nyong iprito. Lalagay lang naman po yan para hindi matanggal yung kanyang ulo. Dikit po talaga. Ayan. So, ganyan po yung diskarte at tapos na tayong makapaglagay sa ating mga bangus. So, bali, 9 na piraso po yung ating nagawa at ito po ay order na. Kaya sa mga gusto mag-order, pwede po kayo mag-direct message po sa amin. Ang size po nito ay medium size mga manay for only 320 pesos. Kapag nakaprito na, 350 pesos po ang aming singil. So, ganun lamang po. Mag-order na po kayo kasi baka tumaas yung bangus. Grabe, ang bilis tumaas mga bilihin mga manay. Kaya naman, habol na po kayo. Ayan. Ibabalot natin sa foil para ilalagay po natin yan sa freezer. Bali, itong pinaglalagyan po natin dito ay harina mga manay. Mix ng cornstarch at harina. Then, ilagay po natin sa foil. So, kailangan po kasi kapag mga ganito, pa-order, nilalagay po talaga namin sa freezer para kapag binyahe, hindi siya po kagad mapanis. At maganda po talaga na galing sa freezer kapag pinrito para hindi siya yung malambot na pwedeng magkadurog-durog. At ito na nga po, tapos na ako magbalot. Sa 9 na order ni Madam, maraming salamat po sa inyong tiwala. At sigurado magugustuhan nyo to, kaya naman sa mga mag-order, just direct message po.